co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Masiglang palakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen. Say, praise the Lord po. Praise the Lord po. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo muli dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dakilat papagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat, dakilang Diyos. Hallelujah. The power of darkness, hindrances, and belief and doubt, cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal ko. At bago pong lahat, mga kapatid, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And I will give the whole honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala, hindi natin malilimutan, mahal, sa tuwi-tuwi ay ating pinasalamatan ng dakilang Diyos sa ating pong beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeda sa kanyang mga turo't aral sa atin. Amen. At sa inyo pong lahat, sa aking mga kamanggagawa, ating mga elders, sa ating mga Bible readers, sa ating mga preachers, mga inmahal, sa ating mga awit, mga manunugtog. Purihin ang mahal na Panginoon, maging sa lahat-lahat ng ating binamahal na mga kapatiran, mga kapatid ko, na ngayon po'y gising na gising. Amen. Praise the Lord. Ayun mahal, at nais ko rin batiin ang ating mga viewers here and abroad. Ayun mahal, God bless you so much po, mga kapatid ko, na hanggang sa mga oras na ito kapiling po namin kayo. Amen, hallelujah. At mga minamahal, tayo po'y magbukas ng ating mga Biblia dito po sa aklat ng Acts chapter 27 verses 18 to 20, at italon po natin sa 31. Amen. From the book of Acts chapter 27 verses 18 to 20 and 31. And we, being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship, and the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. 31. Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship, ye cannot be saved. Amen. Hallelujah. Tagalog po, minamahal. Ayon sa mga gawa, 27, 18 hanggang 20, talon sa 31. At sapagkat lubhang nakikipaglabang kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At ng ikatlong araw ay kanilang ipinagtapon sa kanila ang sariling mga kamay, ang mga kasangkapan ng daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, ni ang bituin man ng maraming mga araw, ay sumasa ibabaw naman namin ang isang hindi munting bagyo na nawala ang buong pag-asa na kami makaligtas. 31. Ay sinabi ni Pablo sa centurion at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito, sa dakong kayo'y hindi mga maliligtas. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon na magpala sa kanyang mga salita sa umagang ito, mga minamahal ko. Ang title po natin, mga kapatid, sa ating aralin, Stay in the Church, Be Saved, mga minamahal. Stay in the church and be saved, mga kapatid. Manatili tayo sa church, amen? Hallelujah, mga minamahal, narito ang ating kaligtasan. Amen po ba? Ngayon mahal ating talakayin, mga kapatid. Dito po ay walang panahon po ni Noah, mga minamahal ko, wala pong ginamit ang dakilang Diyos doon para mailigtas sa mga tao sa kapahamakan, kundi ang arka.
Sa ating panahon, mga minamahal, walang ginamit ng dakilang Diyos sa atin, kundi ang church. Amen. Mga minamahal. Kaya manatili tayo sa church, mga kapatid. Stay in the church and be saved, mga minamahal ko. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, hayaan nyo ipaliwanag ko sa inyo, mga kapatid. Sa paglalakbay po nila St. Paul, sila po'y nakasakay sa isang barko. Mga minamahal, na noon ay bilanggo po si St. Paul nung panahon na yon. Nakita po ni Paul, mga minamahal, na hindi maganda ang panahon at nakikita po niya na abutan sila ng bagyo sa gitna po ng dagat, mga kapatid. At kung babasahin natin ang Acts chapter 27 verse 10 at sa kanila'y sinabi, mga Ginoo, nakita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lula ng daong, kundi naman sa ating mga buhay. Sa Tagalog Bible, mga kapatid ko, daong ang ginamit, pero sa English po ay barko, ship, mga kapatid ko. So pinaalalahanan po, mga minamahal, ni St. Paul, mga kapatid ko, yung mga kasama niya, mga kapatid, na meron silang sasalubunging bagyo. Pero hindi po siya pinakinggan, mga kapatid ko. Hindi siya pinaniwalaan ng mga sakay ng barko. At sa madalit salita, mga minamahal, pagdating po sa laot, sila po'y inabot ng bagyo na halos muntik-muntikang lumubog ang barko nila. Kaya ang ginawa na lamang ni St. Paul, mga minamahal, pinalalahanan niya na yung lahat ng mga kasama niyang yun, mga kapatid ko, ang sabi niya, manatili na lamang kayo sa barko. Manatili kayo, huwag kayong tatalon sa dagat. At pinalakas niyang loob, mga minamahal ko, ng mga kasama niya, mga kapatid, sa barko. At sabi niya, mga minamahal ko, na sa Diyos lang may kaligtasan, maging sa gitna ng bagyo at sa kapahamakan. Amen. Kaya manatili kayo, mga minamahal, sabi niya, mga kapatid. Huwag kayong tatalon, huwag kayong aalis sa barkong ito sapagkat kapag nanatili kayo dito, sabi niya, dito yung may kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Doon lamang siya pinaniwalaan ng mga tao, mga minamahal. At kung babasahin natin, mga kapatid ko, ang Acts chapter 27, verse 30 and 31, nabasa natin kanina, mga minamahal, sa pagpipilit ng mga magdaragat ng mga magagtanan sa daong at nang maibaba ng bangka sa dagat na ang dinadahilan ay maghuhulog sila ng mga sinepe sa unahan. 31, sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo'y hindi mangliligtas. Kung hindi kayo mananatili sa barko, hindi kayo maliligtas. Yan ang ibig sabihin nun, mga kapatid ko. So ang paglilingkod po sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, hindi po pang isang araw lang. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi po pang isang buwan lang, hindi pa pang isang taon, hindi pang 5 taon, mga minamahal ko. Yung paglilingkod natin ito sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, hanggang pagbabalik ng dakilang Diyos ito. Amen ba? Mga minamahal, hanggat nandito ang church, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng dakilang Diyos na mapahamak. Amen? Ang church po natin ay itinulad po sa Noah's Ark. At ito po'y tatawagin nating modern Ark of Safety. Mga mahal, itong church natin. At kung napansin natin, mga mahal, lahat po ng taong nasa labas ng arko, mga kapatid ni Noah, nangapahamak lahat sila. Lahat sila'y nangalunod sa baha, mga minamahal ko. Lahat sila'y pinugnaw, mga minamahal ng dakilang Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, hindi na po gugunawin ng dakilang Diyos ng tubig ang ating pong mundo, mga kapatid. Anong gagawin ng dakilang Diyos ngayon, mga minamahal? Apoy po ang kanyang ipampupuksa dito po sa mundo. Hindi na po tubig, apoy, mga mahal. 2 Peter chapter 3, verse 10. Basahin po natin. 2 Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night,
into which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. Right. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Kalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Ito po mga minamahal ko ang sinabi ng banal na kasulatan. Nagkaroon po ng rainbow, mga minamahal, doon sa panahon po ng ni Noah. Pagkatapos po ng baha, mga kapatid, nagkaroon po ng rainbow. At ang sabi ng kasaysayan, mga minamahal ko, na sa tuwing makikita ng dakilang Diyos ang rainbow, hindi niya na gugunawin, mga minamahal, ang mundo sa baha, mga kapatid. Katunayan, mga minamahal, siya po'y nagtira ng 8 tao. At ang naligtas po sa mundo nung araw, mga kapatid, pamilya lang po ni Noah. At paris-paris na mga hayop, mga minamahal, yung iniligtas ng dakilang Diyos. Yun lahat ay isinakay sa arko, mga kapatid. Bakit nagtira ang dakilang Diyos ng 8 kaluluwa, mga minamahal? Ibig sabihin, hindi po lubos na inalis ng dakilang Diyos yung kanyang biyaya. Nagtira siya, mga kapatid, ng 8 para doon po muling simulan ng dakilang Diyos. Mga mahal, yung kanyang biyaya sa tao. Yung kanyang pag-ibig sa tao. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, sa panahon po ni Noah, pinatay lahat po ng dakilang Diyos, lahat ng may buhay. Sa buong mundo, maliban po, mga minamahal ko, sa pamilya ni Noah. At ang ginamit ng dakilang Diyos, mga minamahal, para maligtas ang pamilya ni Noah at mga hayop, mga kapatid, arka. Amen po ba? Lahat ng sumakay sa arka, mga minamahal, naligtas sa baha. Ngayon, ang salita ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin, nagugunawin muli ng dakilang Diyos ang mundo, mga minamahal ko, hindi na po tubig, kundi apoy. Yes po, nangako ang mahal na Panginoon sa tuwing makikita niya yung rainbow, mga minamahal, nangako siya, hindi niya nagugunawin sa tubig, sa baha, ang mundo, mga kapatid ko. Amen. Subalit, sa tigas po, mga minamahal ko, ng puso ng tao ngayon, mga minamahal ko, ang serving ngayon, mga kapatid, ang crime, mga minamahal, sa buong mundo, 4 times faster than the population of the world. Umaapaw na, mga minamahal, ang kasamaan ngayon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, bagaman ang dakilang Diyos ay nangakong hindi niya pupugnawin ng tubig, mga kapatid, ng mundo. Pero dahil sa tigas po ng tao ngayon, mga minamahal, muling nagsabi ang dakilang Diyos, gugunawin niya ito sa pamamagitan naman ng apoy, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, ito po ang gagawin ng dakilang Diyos na lake of fire. Ito pong ating mundo, mga minamahal ko, tutunawin lahat ito. Ito po'y magiging dagat-dagatang apoy. Amen po ba, mga kapatid? Say praise the Lord. Kaya sinasabi ng Bible, mga minamahal, na you cannot serve both mammon and God at the same time. Gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid, na tayo po'y maglingkod sa Kanya. Na ang puso natin, mga minamahal, ay dun lang sa Kanyang kaharian. Sabi ng Bible, mga minamahal, kung saan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan. Amen po ba? Mga minamahal, huwag nating ibigin ang mundo, mga kapatid, sapagkat tutunawin ng dakilang Diyos ito sa pamamagitan ng apoy. Amen? Praise the Lord! Alam niyo ang apoy, mga minamahal ko, na ipapaulan ng dakilang Diyos sa mundong ito. Iyan po yung kanyang puot. Iyan po yung kanyang parusa. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8, 9, mga kapatid. Basahin natin. From the book of 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. In flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Hallelujah. Tagalog po, beloved. Ayon sa ikalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9.
na magiganti sa Diyos, nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kapurasahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Maghihiganti raw ang dakilang Diyos, mga kapatid, sa mga hindi kumikilala sa mahal na Panginoon. Sa mga hindi kilalang dakilang Diyos, kung sino ba ang Diyos, kung ilan ang Diyos. Amen. At sa kanila, mga mahal, na hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panso Kristo, mga kapatid. Lahat yan, mga mahal, pupugnawin ang dakilang Diyos yan. Maliban po, mga minamahal ko, doon sa mga taong may pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Say amen? Maliban po doon sa mga taong tumanggap po ng kapatawaran mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maliban doon sa mga taong, mga minamahal, na biniyayaan ng dakilang Diyos ng kaligtasan. Isinulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yung mga taong nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga mahal, ang kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, nandun lamang po sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi po sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga mahal, dapat tamang formula, mga kapatid, ng bautismo. Amen. Dapat sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya mga minamahal ko, sila po na mga nahugasan ng dugo ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, hindi sila kasamang mapupugnaw, mga minamahal ko. Naalala niyo ba si Moses? Naalala niyo si Moses at ang Israel? Israelita, mga minamahal? Doon sa doorpost, mga kapatid, haligi ng mga pintuan, mga minamahal. At darating po, mga kapatid ko, yung angels of death, mga kapatid. Yung mananalot sapagkat, mga minamahal, sa galit ng dakilang Diyos sa Egypt, papatayin niya lahat po ng panganay ng Egypt, mula sa panganay ng hari hanggang sa mga hayop. Ngunit mga minamahal, yung mga chosen people of God, mga kapatid, yung mga pinili ng ating dakilang Diyos, yung mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, Moses, sabihin mo sa Israel, maghanda sila ng dugo at ipahid nila sa kanilang haligi ng pintuan at sa itaas ng kanilang mga pintuan, sapagkat mamayang gabi ay dadaan ang angel of death. O mahal. At kapag nakita ng mananalot yung kanilang pintuan may dugo, lalampasan nila yon. Ibig sabihin, property ng Diyos yon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Ibig sabihin, pag-aari ng dakilang Diyos yon, mga minamahal ko. Kaya ganyan po kahalaga, mga kapatid, na ang mga tao ngayong panahon natin, kinakailangan, mga minamahal ko, na patawad tayo sa ating mga kasalanan. Kinakailangan makilala natin ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen! Praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa, sabi ng dakilang Diyos. So kailangan natin, mga minamahal ko, kilalanin ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, inaaring ganap tayo, sabi ng Biblia, inaaring ganap tayo ng dakilang Diyos dahil sa dugo ng ating mahal na Panginoon. Umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen? 2,000 years ago. Romans chapter 5, verse 9. Basahin po natin. Book of Romans chapter 5 verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 9, lubha pa ngayong naring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos. Amen? Praise the Lord.
hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Niligtas tayo ng dakilang Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, mga mahal. Hindi rin tayo maililigtas ng 600 plus religion sa ating buong bansa. May relihiyon ka nga, mga minamahal ko, hindi ka naman anak ng Diyos. Amen? May relihiyon ka nga, mga minamahal, wala ka namang maayos na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Juan 1:12, mga kapatid? John chapter 1 verse 12, binibigyan niya ng karapatan, mga minamahal, na maging anak ng Diyos, mga kapatid, yung mga sasampalataya sa kanyang pangalan. Amen ba? Basahin po natin. John chapter 1 verse 12. From the book of John, chapter 1, verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Even to them that believe on His name, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Binibigyan niya ng karapatan, mga mahal, basahin natin. Beloved Brother Doming. Ayon sa ayon sa Juan 1 versikulo 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Mga minamahal, binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Nahabag lang ang mahal na Panginoon sa atin. Naawa lang siya. Amen ba? Hallelujah. Kaya ang kagandahang loob ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sabi niya sa Acts 16:31, mga kapatid, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sabi niya rito, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Amen. Kaya naman sa banal na gawaing ito, may mahal, sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, kung tumawag ang dakilang Diyos, mga minamahal, pamilya. Amen. Pamilyang wasak dati, mga minamahal, binubuo ng dakilang Diyos sa ating banal na gawain. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya kung nais natin maligtas, mga minamahal, kailangan mapabilang ka sa true church of the living God. Bakit sinabi kong true church, mga minamahal? Sapagkat hindi po lahat ng church ngayon ay totoo. Ang totoong church, mga kapatid ko, tinutugon ang panalangin mo. Nagbabago ang buhay. Amen. Gumagaling ang karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, mga mahal, psoriasis, mga kapatid. Lahat ng uri ng karamdaman, pinagagaling ng dakilang Diyos sa banal na gawaing ito. Sa panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen ba? Kaya mga anak ng Diyos, manatili tayo sa church. Manatili ka, mga mahal, sa church. Dahil kung aalis ka sa church, mga minamahal, mapapahama ka sa apoy. Amen? Sa panahon ni Noah, mga minamahal, yung lahat ng mga hindi po sumakay sa arka, mga kapatid, nangalunod po sa baha, nangamatay sila. Maaari, mga minamahal ko, nung dumating na po yung baha, mga kapatid, saka lang nagkukumahubog yung mga tao. Saka lang sila naniniwala kay Noah, mga minamahal. 120 years na pangangaral ni Noah, mga kapatid. Mangagsisi kayo, sumakay na kayo sa arka, sapagkat darating na ang panahon, darating na ang ulan, darating na ang baha. Gugunawin ng Diyos ang mundo, mga kapatid. Ano sinasabi ng mga tao? Ulyanin ka na, Noah. Ang ganda-ganda ng panahon. At kung totoo yung sinasabi mo, binibigyan ko lang ng kwento. At kung totoo yung sinasabi mo, na babaha, bakit itinayo ang barko, mga minamahal, ng ark, mga kapatid ko, sa bundok ng Ararat? Pinakamataas na bundok, mga mahal, sa mundo. Doon sa tuktok, mga kapatid, itinayo, mga mahal, ginawa ang arka. Dapat sana, mga minamahal ko, dito sa lupa. Pero, mga kapatid, ang plano ng Diyos, hindi plano ng tao. Ang plano ng Diyos, mga minamahal, hindi alam ng tao, mga kapatid. Hanggat hindi ka nakikipagkaisa kay Kristo, hanggat hindi natin kinikilalang Diyos bilang tagapagligtas, hindi mo mauunawaan yung kanyang kalooban. Amen? Kahit anong basa mo ng Biblia, mga minamahal, kung hindi ang Diyos ay sumasa iyo, mga kapatid,
hindi mo maintindihan ito. Amen ba? Sapagkat sabi ng Biblia, your thoughts are not my thought. Your ways are not my ways. Sabi ng ating dakilang Diyos. Yung isip nyo, hindi ko isip. Yung daan nyo, yung paraan nyo, hindi ko daan. Hindi ko paraan. Amen po? Gising pa po ba kayo? Kaya mga minamahal, manatili tayo sa church, mga kapatid. Amen? Mga mahal, magpakatapang tayo sa paglilingkod. Revelation chapter 21, verse 8, mga kapatid ko. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, but the fearful, tingnan natin ang talatang ito. Revelation chapter 21, verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone, which is the second death. Amen. Amen. Tagalog po, may mahal. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, lahat ng kasalanan sa mundo, isa lang ang pinagmulan. Isa lang, mga minamahal, ang dahilan. Kaduwagan. Amen? Duwag kang maglingkod sa Diyos. Duwag tayong maglingkod sa Diyos. Kaya inuna rito, mga minamahal, sabi rito, ngunit sa mga duwag. Pagkatapos, inisa-isa na po yung kasalanan. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga minamahal, kung ayaw po natin maalipin, mga kapatid, ng kasalanan, magpakatapang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong maging duwag. Amen ba? Huwag tayong maging duwag sa pagharap sa mga trial, sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig bilang Kristiyano. Mga minamahal, sangkap yan ng ating pong pagiging Kristiyano. Bakit may mga pagsubok? Bakit may mga pag-uusig? Bakit may mga trial sa buhay, mga minamahal? Para linisin ka. Para banalin tayo. Para ma-refine tayo. Amen ba, mga kapatid? Tingnan nyo yung mga Kristiyanong hindi pa dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Careless sila sa paglilingkod sa Diyos. Careless. Hindi sila maingat maglingkod. Amen? Pero yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, punong-puno ng mga pinagdaanang pagsubok, mga kapatid, na-refine na yan. Amen? Lahat, mga minamahal ng paglilingkod niyan, mga kapatid, wala siyang gustong sayangin. Gusto niya maging mahal lahat ng gagawin niya. Mga kapatid ko. Amen? Sure ball. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Ayun. Lahat po ng inaantok magsabing praise the Lord. Konti na lang, mga minamahal. Huwag niyo po akong tulugan. Amen ba? Konti na lang, mga kapatid ko. Magtatapos na po tayo. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, sa 27:31 ng Acts, except these abide in the ship, ye cannot be saved. Maliban na kayo'y manatili sa ship, mapapahama kayo, sabi niya. Ibig sabihin, lahat ng mga taong hindi papasok sa ship, mga kapatid, lahat yan mapapahamak. Sa panahon natin, mga minamahal, ay ganun din. Kailan ka pinapasok ng dakilang Diyos sa kanyang church? Sa kanyang barko? Sa kanyang arka? Kailan ka, mga minamahal, naging member ng church, mga kapatid?
Dapat alam po natin yon. At dapat alam natin, mga minamahal, na hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen? Dapat, mga kapatid, sa pagpasok mo sa church na ito, mga minamahal, magbibilang ka na ng pagpapala. Magbibilang ka ng kabutihan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Count your blessing. Name them one by one, mga minamahal. Yan ang sikreto ng ating beloved honorable pastor, kung bakit lagi siyang mainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbabago. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, alam nyo, habag na habag ang dakilang Diyos kapag ang Kristiyano naghihikahos sa kanyang buhay, mga kapatid. Hindi yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi yan, mga minamahal, ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Bible, mga minamahal ko, kung tutuparin natin ang lahat ng palatuntunan ng mahal na Panginoon, mag-overtake sa iyo lahat ng pagpapala. Maging mga bagay na hindi mo hinihingi, mga minamahal, ibibigay ng dakilang Diyos yan. Mananagana ka sa pagpapala. Amen po ba? Hindi ka naghihirap. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya mula nung pumasok tayo, mula nung tayo po ipinasok ng dakilang Diyos sa kanyang church, mga minamahal, sa lahat na nagpapahalaga sa kaligtasan, wala sa kanilang bokabularyo ang panlalamig. Amen? Wala sa kanilang bokabularyo, mga minamahal ko, ang sila'y nang hihina sa paglilingkod, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran, hindi siya umiidlip, hindi siya natutulog. Lagi siyang nagbabantay sa atin. Ang sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nung panahon, mga mahal, na pagpasok mo sa church, napakatamis ng presensya ng mahal na Panginoon. Napakainit mo sa paglilingkod sa Diyos, mga mahal. Kailan nagbago ang Diyos sa atin? Hindi siya nagbabago. Tayo lang ang nagbago. Amen? At habang ginigising ka ng dakilang Diyos, habang ginigising ka ng dakilang Diyos sa umaga, binibigyan ka niya ng pagkakataon mag-make up sa iyong kaligtasan. Amen? Magsumikap muli. Ibangon mong muli, o mahal. Itayo mong muli ang pananampalataya mo. Mga minamahal ko. Amen? Magtiwala kang muli sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, magpakailan pa man. Siya ang Diyos, mga mahal, nag-iingat sa atin, nagbabantay sa atin. Amen po ba, mga mahal? Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Praise God. Nais ng dakilang Diyos, manatili tayo sa kanyang church. Huwag tayong lalabas. Amen? Huwag tayong magbabackslide. Huwag mong iiwanan ng dakilang Diyos. Huwag mong iiwanan ng church na ito. Mga mahal, tumulong tayo, mga kapatid. Tumulong tayo sa pagpapalago ng banal na gawain sa lugar na ito. Amen ba? Hallelujah. At nakikita natin, may mahal, lahat ng inyong mga binibigay, mga kapatid, hindi po nasasayang. Nakikita nyo, may mahal, nag-i-improve ang church kapag kayo po ay willing, mga mahal, magbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen po? Hallelujah. Kaya mga minamahal, may mga tao po, mga kapatid, sa Biblia, hindi natin dapat na tularan, mga minamahal ko. Iniwan nila ang church. Iniwan nila, mga mahal, ang Diyos. Si Demas, mga mahal, manggagawa ng ating dakilang Diyos siya. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Mga minamahal ko, iniwan niya si Saint Paul. Mga kapatid, inibig niya ang sanlibutan. Basahin natin. 2 Timothy chapter 4 verse 10. From the book of 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikalawang Timoteo 4, versikulo 10. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibasa iniibig niya ang sanglibutang ito na napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Amen. Si Demas, mga minamahal, yan po ay manggagawa ni Saint Paul, mga kapatid. Subalit, mga minamahal, mas inibig niya ang sanlibutan, mga kapatid ko. Yan ang dahilan kung bakit may mga umaalis.
lumalabas sa church, mga minamahal ko. Iniibig ang sanlibutan, mahal. Ayaw nang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat, mga kapatid ko, ang sanlibutan ay, pag pinairal mo, mga minamahal, yung mata, nakakaingganyo nga naman ang sanlibutan, mga minamahal. Pero kung alam mo ang Biblia, mga kapatid, hindi mo iibigin ang sanlibutan. Uulan ng apoy, mga kapatid ko, sa mundong ito. Amen ba? O mahal? Hindi natin dapat, mga kapatid ko, tularan yung asawa ni Lot, Lot's wife. Mga minamahal, pag binasa mo ang story, mga kapatid ko, ng asawa ni Lot, wala siyang pangalan, wala siyang spiritual record, wala siyang patutuo, mga minamahal. Bakit? Hindi siya kilala ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat inibig niya, mga kapatid ko, ang sanlibutan. Sabi ng angel, huwag kayong lilingon, tumakas kayo hanggang sa bundok, sapagkat pauulan na ng Diyos ng apoy ang Sodom at Gomorrah dahil sa kasalanan. Tumakbo kayo, iligtas niyo ang inyong buhay, sabi ng anghel kay Lot at kanyang loved ones, mga mahal. Habang tumatakbo sila, mga kapatid ko, yung puso ng Lot's wife, mga mahal, nandun sa kanilang kayamanan. Kaya nang lumingon, mga minamahal ko, naging haliging asin. Yun yung mga bagay na hindi natin dapat, mga minamahal ko, tutularan. Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang dakilang Diyos. Ano pa, mga kapatid ko? Ano pa ang dahilan, mga kapatid, bakit ang mga Kristiyano lumalabas sa church? Matitisurin. Amen. Lahat po ng natitisod, magsabing Amen. Ako, salamat po. Praise the Lord. Wala na sa atin yon. Matitisurin, mga mahal. Maramdamin, matitisurin, mga kapatid. Wala na yon. Sabi ng Hebrew 12:2, looking unto Jesus, He's the author, finisher of our faith. Amen. Tingnan lang natin si Jesus, mga mahal. Alam nyo kasi yung Kristiyanong matitisurin, hindi pa nagbubungang Kristiyano yan. Hindi pa nagbubungang Kristiyano yung matitisurin. Mga minamahal, mababaw pa yung Word of God sa kanyang puso. Kaya naalala ko tuloy yung Luke chapter 13. Mga minamahal, nung ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay nagpaalaga ng halaman. At 3 taon na, wala pang bunga. Mga minamahal. Sabi ng 13:7 ng Luke, narito 3 taon na akong pumaparitot, humahanap ng bunga sa punong ito, wala akong masumpungan, putulin mo na. Nakakasikip lang sa lupa, mga kapatid. Yan, delikado po. Kapag wala tayong bunga, mga minamahal, delikado, puputulin tayo. Matthew 7:19. Tingnan natin. Basahin natin. Matthew 7:19. Book of Matthew, chapter 7, verse 19. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Amen. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inahagis sa apoy. Amen. Praise the Lord. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, may mahal, pinuputol daw, inihahagis sa apoy, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga minamahal, dapat wala ng Kristiyanong matitisurin. Amen ba? Lahat tayo, may mahal, pantay-pantay. Say praise the Lord, mga kapatid. Pangalawa, mga minamahal, bakit may mga Kristiyanong lumalabas pa, may mahal, sa church? Mareklamo kasi. Demanding sa dakilang Diyos, mareklamo. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga mahal, minsan mayroong mga Kristiyano, mga kapatid, makinig kayo. Minsan may mga Kristiyano, mga mahal, makagawa lang ng konti sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, feeling po nila ay may utang na loob na ang Diyos sa kanila. Amen? Minsan, mga minamahal, gumawa ka lang, mga kapatid, sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, nagdidemand na tayo. Para bagang may malaki ng utang na loob, mga mahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya baguhin natin yon, mga kapatid ko. Wala na dapat mareklamo. Amen? Ano pa?
perfectionist. Mas banal ako kaysa sa iyo. Mga ganun, mga mahal. At pang-apat, mga kapatid, ito marami to eh. Pang-apat, naninisod. Kasi narinig ko lang yan sa ating beloved Tet eh. Naninisod. Amen. Ang dakilang Diyos, mga mahal, alam nyo, inaalis niya sa church yung mga naninisod. Yung mga katitisuran, mga minamahal, normal yan eh, mga kapatid. Kahit nga ang mahal na Panginoon, sabi niya, mapalad ang mga hindi natitisod sa akin. Mahal na Panginoon na yan, mahal. Sinasabi niya, mga kapatid, mapalad ang mga hindi natitisod sa akin. Basahin natin mamaya ang talatang yan. Dito muna tayo sa Luke chapter 17, verse 1 and 2, mga kapatid. Basahin natin. From the Gospel according to St. Luke, chapter 17, verses 1 and 2. Then said he unto the disciples, It is impossible, but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Amen. Hallelujah. Tagalog, beloved. Ayon sa Lucas 17, 1 hanggang 2. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod datapwat sa iba niyong pinanggagalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa mga maliliit na ito. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Hindi na mawawala yung katitisuran, mga kapatid. Pinapahintulot ng dakilang Diyos yan. Hindi na mawawala yung mga mahal. Pero sabi niya rito, sa Aba. Ibig sabihin nito, kahabag-habag. Kahabag-habag yung taong panggagalingan ng katitisuran. Sabi sa verse 2, mabuti pa sa kanya ang kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Ibig sabihin, may mahal, ihagis sa dagat, lagyan ng bato, wala ka ng halaga sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Itinatapon ka na ng mahal na Panginoon. Kapag tayo ang dahilan ng katisuran, mga mahal na mga kapatid natin, ibig sabihin, hindi ka na mahalaga sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Meron talagang katitisuran eh. Yung iba namang mananampalataya, natitisod sa pagbibigay. Amen ba? Natitisod sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok. Mga minamahal, akala natin kapag naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, popularity, o kaya naman mga kapatid ko ay ang sarap ng buhay natin. Hindi po ganon. Mahal, maglilingkod tayo sa dakilang Diyos, kasama talaga yon. May mga pag-uusig, may mga pagsubok, mga minamahal. Yung iba naman natitisod po sa pamumuhay ng kabanalan, mga kapatid. Maraming bagay, mga minamahal. Kaya naalala po natin, mga kapatid ko, yung ating pong napag-aralan ng unang meeting natin. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay sa John chapter 6. Nung mangaral siya, mga kapatid ko, naglayuan yung mga tao sa kanya, tinalikuran siyang lahat. At natira po'y 12, yung kanyang mga apostol. Sabi ng mga minamahal ng dakilang Diyos kay Peter, kayo man din bang 12 ay tatalikod sa akin? Ano sabi ni Peter, mga minamahal, mahal na Panginoon, kung kami tatalikod sa iyo, saan kami paroroon? Nakikinig ba ang mga anak ng Diyos? Mahal na Panginoon, kung kami aalis sa iyo, tatalikod sa iyo, saan kami paroroon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. At kami nagsisisampalataya, sabi niya, mga mahal, at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. You are the Son of the living God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dapat ganun po tayo, mga mahal. Kung tatalikod tayo, saan tayo pupunta? Wala nang ibang daan. He's the only way, the truth and the life. Amen? Walang makaparoon, mga minamahal, sa langit, kundi dadaan sa Kanya, mga kapatid. Tingnan niyo yung Matthew chapter 11, verse 6.
Ito'y pangungusap ng dakilang Diyos ito, mga inman. Tingnan natin. Matthew chapter 11, verse 6. Gospel according to Apostle Matthew chapter 11 verse 6. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Amen. Mm. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 6, at mapalad ang sinuman hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Amen. Tingnan niyo ang mahal na Panginoon, mga inmahal. Sinabi niya sa mga tao, mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Mismo, creator of the universe. Mismo, mga inmahal, may-ari ng buhay natin. Sinabi niya yon. Amen ba? Kaya mga kapatid, dito sa mundo, wala talagang perpekto eh. Amen? Kaya mga kapatid, diretso lang. Mga inmahal, kung yung kapatid mo nagpapabaya, mga inmahal, hayaan mo siya pagpabaya. Kasi nandun yung ating paalala, mga inmahal, pero ayaw niyang magsumikap. O hayaan mo na siya. Ikaw naman, mga minamahal, huwag mong hayaang maapektuhan yung iyong peace of mind, peace of the heart. Amen? Huwag mong hayaan na nakawin ng diablo yung peace of mind mo, peace of the heart mo, dahil lang, mga mahal, sa mali ng iba. Amen? So, ibig sabihin, tingin lamang sa kaligtasan. Tingin lamang sa mahal na Panginoon. Amen? Tingnan mo lang, mga mahal, focus ka lang doon sa duty mo sa church. Wala nang iba. Amen ba? Praise the Lord. Sa panahon po ni Noah, sa loob ng arka, mga minamahal, wala bang katitisuran? Meron. Sa loob ng arka ni Noah, mga minamahal, maraming katitisuran, mga kapatid. 150 days na hinintay, mga minamahal, humupa ang baha. Imagine 150 days sa loob po ng arka, mga minamahal, yung ingay ng mga hayop doon, yung mga nag-aaway-away ng mga hayop, yung mga dumudumi araw-araw, pinapaligo ang mga hayop, pinapakaing mga hayop ni Noah, mga minamahal, 150 days. Di ba nakakairita minsan yon? Nakakapagod na. Amen? Pero sinabi ba ni Noah, mga minamahal, tisod na ako rito sa parkong ito. Hindi nagreklamo si Noah. Kahit mabaho, kahit maingay, kahit magulo yung mga hayop, hindi po siya sumuko dahil alam niya na sa loob ng arka, doon ang kaligtasan. Amen? Ganon din sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Meron lang tayong makitang hindi kaaya-aya at hindi maganda, mga minamahal. Mga kapatid ko, huwag mong i-judge. Ipag-pray mo siya. Huwag kang lalabas sa church dahil nandito ang kaligtasan. Amen ba? Walang dapat susuko, mga minamahal ko. Praise the Lord. Mga minamahal. Sapagat kapag lumabas ka sa church, mga kapatid, sasakmalin ka ng diablo. Ano bang trabaho ng diablo sa buhay natin? Sabi ng John chapter 10, verse 10, the thief cometh, Satan, cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pero ang dakilang Diyos, sabi niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Binibigyan ko sila ng masaganang buhay, sabi ng mahal na Panginoon. Pero si Satan, ang kanyang trabaho, mangwasak, pumatay, pumuksa ng buhay. Amen ba? Nandyan lang yan sa labas ng church. Nag-aabang. Amen? Kaya yung pagsamba natin, mga minamahal, dapat po, mga kapatid ko, focus lang tayo sa pagsamba. Amen ba? Huwag tayo magkwentuhan. Huwag nating sayangin, mga mahal, ang oras natin, mga kapatid ko. Wala tayong gawain, Lunes, Martes, mga mahal. Huwebes, mga kapatid ko, Biyernes ng umaga. Malaya tayong magkwentuhan dyan sa panahon na yan. Pero pag panahon po ng gawain, mga minamahal ko, do not salute anybody hanggat maaari. Amen? Mga mahal, oras natin yan, mga minamahal, para sumamba sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang upuno ng ubas. Sabi niya sa John chapter 15, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen ba? Praise God. Kaya mga kapatid, huling talata natin, mga minamahal ko, Hebreo chapter 10, verse 35 and 36, itatalot po natin sa 39. Mga minamahal sa ating mga Bible reader.
Book of Hebrews chapter 10, verse 35 and 36 and 39. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Amen. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Amen. Kindly po, Tagalog. Hebreo chapter 10, verse 35-36, itatalo natin sa 39. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36, talon sa 39. Huwag nga ninyo itakwil ang inyong pagkatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nang ilangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisipalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kung tayo raw, mga kapatid ko, ay magpapatuloy, kung tayo raw, mga minamahal ko, ay mananatili, tatanggap tayo ng pangako. Mga minamahal. Sabi sa 39, tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Amen. Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Alam niyo, mga minamahal, napaka sigurista ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ang kanyang panalangin, mga minamahal, ay ganito: Mahal na Panginoon, kung ako'y babalik sa aking kasalanan dati, kung ako'y babalik sa sanlibutan, pinaplano ko pa lang sa isip ko, patayin mo na ako. Patayin mo na ako. Kasi ayoko nang mawawala sa iyo. Amen. Kung ako'y babalik sa sanlibutan, kunin mo na ako. Mga mahal. Panalangin nakalugod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mas pipiliin mo mahal ang kamatayan kaysa mawala sa church, kaysa mawala sa Diyos. Amen ba? Mga minamahal, manatili tayo sa loob ng church na ito, sapagkat ito po ang dadalihin ng dakilang Diyos sa langit. Ephesians chapter 5 verse 27, mga minamahal, perfect church, without blemish, without wrinkle, mga minamahal, glorious church, mga kapatid. Sabi ron, will be brought to heaven. Dadalhin ng Diyos sa langit, may mahal, yung church, mga kapatid ko, na punong-puno ng power ng dakilang Diyos natin. Amen ba? Kaya huwag kayo mag-absent. Huwag mag-absent sa church, mga minamahal. Sapagkat dito tayo ipe-perfecto ng dakilang Diyos. Ang perfection wala sa langit, nandito sa lupa. Ephesians 4:11 hanggang 13, mga minamahal, basahin natin. Ephesians 4:11 hanggang 13, mga kapatid. From the book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, Amen. for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tagalog, minamahal. Ayon sa mga taga Efeso 4:11 hanggang 13. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal na gagawing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abuti natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dito nakasaad, mga kapatid, kinakailangan natin maperpekto Kinakailangan nating abutin, mga minamahal, yung kasakdalan ng ating pinakamamahal
na Panginoon Kristo. Anong gagamitin? Fivefold ministry, mga kapatid. Dito lamang, mga minamahal, mayroon yan. Fivefold ministry, mga minamahal. Yung True Church of the Living God, nandun yung propeta, nandun yung ebanghelista, pastor, guro, apostol. Yan ang fivefold ministry. Anong trabaho ng limang yan, mga minamahal? Sa 13. Hanggang sa abutin natin, sa 12, mga minamahal, sabi rito, sa ikasasakdal na mga banal, for the perfecting of the saints, sabi rito. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Tingnan nyo. Kinakailangan kasi ang dadalhin ng dakilang Diyos sa langit, perpekto. Paano tayo may perpekto kung hindi tayo dadalo ng 3 times a week? Amen ba? Praise the Lord. Kaya itong mga minamahalang church na ito ay punong-puno ng kapangyarihan ng dakilang Diyos. Nandito yung pagbabagong totoo. Nandito yung mga himala. Nandito yung mga prueba at ebidensya, mga minamahal ko, na hinahanap ng tao. Nandito yung kapayapaan. Amen? Nandito yung Espiritu Santo, mararamdaman mo siya. Amen po ba, mga kapatid? Kaya manatili tayo dito. Say, praise the Lord. Kaya dadali ng dakilang Diyos ang church na ito. O mahal. Ito yung kanyang kukunin, mga kapatid. Amen. Pero, yung panahon ng kapuspusan. Sabi ng mensahe ng dakilang Diyos. Sabi ng mensahe ng dakilang Diyos, mga minamahal. Habang nag-worship ang mga anak ng Diyos sa isa nating outreach, mga kapatid, dito sa Luzon, yung speaking in tongue, mga minamahal, nagkaroon po ng interpretation of tongue, mga kapatid. At nangusap ang dakilang Diyos, plain language. Sabi ng mensahe, mga anak, ganyan ko kayo kukunin. Nagkakapuspusan ng Holy Spirit, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mga anak, ganyan ko kayo kukunin. Amen? Sisikapin natin, mga mahal. Dito sa dakon, mga kapatid ko, ng Alasasin, Maribeles. Mga kapatid, sikapin natin mag-move ang Holy Spirit, mga minamahal. Tayo po'y mapuspos ng Holy Spirit, mga kapatid. Amen ba? Sapagat yung mga puspos lamang ng Holy Spirit, sila lamang po ang dadalhin ng dakilang Diyos sa langit. Amen? Mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Today is the last day, mga kapatid. Hallelujah. Malapit nang babalik ang dakilang Diyos at ang kanyang babalikan itong kanyang church, mga kapatid ko. Kaya maghanda po ang lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. B flat. B flat. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rains or sunny days. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rains, sunny day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him.
every now and then. Today is the last day. Hallelujah. As we can hear and sing throughout this world, crisis and problems, death and crime, but the faithful people remains the same. For God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world at the time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day. Yes, God. As we can hear and sing throughout this world, crisis and problems, death and crime, but the faithful people remains the same. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in a time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people. We will leave this world in a time of rapture. We must be ready. Hallelujah. Bago natin awitin muli ang awiting ito, mayroon akong naalala. Nung ang gawain natin mahal Sunday service ay sa Viña Ronet pa, na naginip yung isang kapatid natin, mga minamahal. Mainit siya sa mahal ng Panginoon. Ang kanyang panaginip, nakita niya yung gate ng Viña Ronet. Saka dumating yung isang Kristiyano, kumakatok sa gate natin. Katok siya ng katok, walang nagbubukas. Mga minamahal. Dumating ulit yung isa, dalawa na sila. Kumatok din, wala rin nagbubukas. Saka sila nagkwentuhan. Brad, bago ka rito. Sabi niya, dati na po ako, Brad. Ngayon lang kasi ako dumalo ulit. Bakit?
Kasi busy ako sa pag-aaral ko. Ikaw, Brad, bakit ngayon ka lang? Datihan na rin ako. Hindi ko lang maiwan yung trabaho ko. Kumakatok sila ulit. May dumating na naman ng isa. 3 na sila. Kumakatok ulit. Wala ring nagbubukas. Tinanong yung pangatlo, bakit? Ngayon ka lang din dumalo. Sabi niya, pinipigilan ako ng magulang ko sa pagdalo. Habang kumakatok sila, walang magbubukas. Inakit nila yung gate. Pagpasok nila sa loob, walang katao-tao, kahit isa. Nakita nila, may mahal yung chapel natin, ganitong ganito. Yung mga stand ng mic, nagkalat. Yung mga microphone, mga mahal nasa semento. Nangahulog ka. Pumasok silang muli, mga mahal, dun sa upstairs, kung saan naroon ang ating beloved honorable pastor, nagpipray. Walang tao. Nakita nila, mga mahal, sa baba, yung Bible. Nakabukas. At nung kanilang basahin yung Bible, nabasa nila yung 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. In a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, maglalaho ang mga Kristiyano. Malino na panaginip, o mahal, na napakainit ng Kristiyano. Malapit ang babalik ang mga Panginoon. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready, be now with them. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Minsan pa, oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready.
there. We must be ready every now and then. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. We praise you, Lord God. We worship you, Jesus, Lord God, hallelujah. Hallelujah. Dearest Jesus, thank you so much. Hallelujah, dearest Jesus, how great thou art. We worship you. We honor you, Lord God. Magnificent God, wonderful God, hallelujah. Our loving God, hallelujah, dearest Jesus. Oh, glory, glory, glory. Glory to God, hallelujah, dearest Jesus. Hallelujah. 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 Napakatamis ng presensya ng mga Panginoon. Kasama natin ang dakilang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much. May mahal. Kunan natin ang halimbawa ang ating beloved parents in the Lord. Ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. Sinasabi niya lagi, the kingdom of God is not by sight, not by feeling, not by emotion, but by faith. Yung katabi mo palamig-lamig, mga minmahal, ikaw magsumikap ka. Hindi barkada, mga minmahal, ang church. Hindi grupo-grupong barkada, mga minmahal, ang church. Gaya-gaya system. Hindi, mga minmahal. Lahat magsumikap, mga kapatid. Bawat isa sa atin tatayo sa harap ng mahal na Panginoon, mga minmahal, individual. Hindi grupo. Kaya mga minmahal, between you and your God, between me and my God, mga minmahal, ang nag-uusap dito. Mga mahal, sikap, mga kapatid, sikapin natin. I-revive natin ang ating spiritual. Mga mahal, malapit nang babalik ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal, manalangin tayo sa dakilang Diyos natin. God bless you po, mga mahal, sa ating mga singers. Purihin ka, mapagpahala naming Ama sa langit. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, kami sinurpresa mo, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah, sa mga pagkapalang espiritual na yung ibinuhos sa araw na ito, sa umagang ito, mga banal. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord, napakabuti mo, napakabait mo, mahal na Panginoon. Kung minsan para bagang napakalayo mo sa amin. Minsan para bagang hindi mo tinutugon ang aming mga panalangin. Para bagang hindi mo naririnig, O Diyos, ang aming mga daing. Ngunit man ang Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, pinatunayan mo sa amin, Amang banal, na hindi mo kami iniiwan kailanman. Hallelujah! Palagi kang nasa amin, mahal na Panginoon. Nakikita mo kami, naririnig mo kami, O Diyos.
Hallelujah. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang at kahinaan. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming sakdal, perpekto sa iyong harapan, Amang Banal o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, masumpungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Masigasig na gumaganap ng aming mga tungkulin sa iyo. Ang mga nanghinat na lupay-pay, bigyan mo sila ng kalakasan. Mahal na Panginoon, ang mga nanghihina, O Diyos, revive them, O God. In the name of Jesus, hallelujah. There is Jesus, Father, we pray. In Jesus' name. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, mga mahal. Kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman kung meron man. Mga kapatid, problema, mga mahal, taas ang dalawang kamay. Hallelujah. Mga mahal, tayo manampalataya, mga kapatid ko, sawayin po natin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, mga mahal. Lahat ng karamdaman, problema, kahirapan, kawalan ng hanap buhay, palalamig, palulupaypay, mga mahal, cast out natin in Jesus' name, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos, mga pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, cast out in the name of Jesus, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out. Poverty, problem, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone in Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Karukhaan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, kawalan hanap buhay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Palalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga minmahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Bilang pananampalataya po, taas natin dalawang kamay. Mga minmahal, tatalon tayo 3 times. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord mula sa puso. Mga minmahal, huwag magbiro, mga kapatid ko. Lingwahe ng mga anghel yan sa langit, mga minmahal, sa harap ng mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, mga minmahal, 3 times. Jump! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng pinagpala magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah.